Imagine mo, may paraan daw para makausap mo ulit yung patay mo ng loved one. Hindi sa panaginip pa, kundi sa computer. Parang nag-chat lang kayo. Nakikita mo pa siya sa screen, naririnig mo pa yung boses niya. Sounds amazing, di ba? Pero wait lang kasi may malaking katotohanan sa likod ng lahat ng ito na, hindi nila sinasabi sa'yo. Hindi ito basta tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa kung papaanong ginagamit ng mga kumpanya ang takot ninyong mamatay para kumita ng malaki. Ready na ba kayo sa katotohanan? Well, brace yourselves. According to Ray, you're gonna have relationships with machines. Computers will have consciousness in just 25 years. You're saying millions of tiny computers floating around in my head? The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? Okay, so ano ba talaga ang digital immortality na ito? Basically, ginagawa nila ay ang AI avatar ng patay ng tao using lahat ng data niya. Text, emails, Facebook posts, photos, videos, voice recordings, lahat ng maisip mo. Tapos, pinagkasama-sama nila lahat ng yan para gumawa ng digital clone na kaya niyong kausapin na parang totoo pa yung tao. May mga kumpanya na nga sa China na ginagawa na ito just for a few $100. May isa pang Holocaust educator na nag-attend pa sa sarili niyang funeral through pre-recorded AI responses. Grabe, di ba? Pero here's the thing. Hindi talaga ito yung totoo ninyong loved one. Ang ginagawa lang nila ay parang highlight reel ng buhay ng taong ito. Hindi yung buong essence niya. Wala pa ngang scientific proof na kaya nating i-transfer ang consciousness ng tao sa isang computer. Lahat ng experts nagsasabi na ang mind uploading ay science fiction pa rin hanggang sa ngayon. Ang utak ng tao ay sobrang complicated na imposible pa rin nating kayahin completely. Iniisip nga nila na baka maging digital ka na, immortal ka na, pero ang totoo, patay ka pa rin. Ang natitirang digital copy mo ay simulation lamang, parang advanced chatbot na nanggagaya lang sa dating ikaw. Itong malaking business opportunity na nakita nila, ang grief market. Target nila yung pinaka-vulnerable na momento ng buhay ninyo. Yung time na sobrang lungkot ninyo at gagawin ninyong lahat para lang makausap yung nawala na. Mayroong mga startup ngayon na nagbebenta ng resurrection services. Yung iba as cheap as $30 lamang. Kailangan lang nila ng ilang segundo na video at photo. Yung Hereafter AI naman sa US, kinukulit nila yung mga stories ninyo habang buhay pa kayo para magawa nila ng chatbot later. How did becoming a grandparent change you? It brought immense joy into my life. Sa China naman, may cemetery company na naglagay na ng QR code sa mga lapida na nakalink naman sa mga AI avatars. It may seem strange, but they are actually using two-dimensional quick response codes or QR codes affixed to the monuments. Ang galing ng market dito, di ba? Sinasabi nila na healing daw ito, comfort daw, na makaka-move on daw kayo sa grief. Pero ang nangyayari in reality, lalo lang kayo nagiging dependent sa machine na ito o sa AI na ito. Hindi kayo makaka-move on. Nagiging addicted pa kayo sa fake interaction. May mga documented cases pa nga na yung mga digital ghosts na ito ay nagsasabi ng mga disturbing things sa mga gumagamit. May mga nagiging abusive pa nga. May nagsasabi ng trapped in hell. Imagine mo kung maririnig mo yan from your supposedly resurrected family member. Traumatic, diba? Pero wait lang kasi may mas malaki pa tayong problema dito. Para makagawa ng digital avatar ninyo, kailangan ninyong kunin lahat ng digital footprint. Private messages, emails, photos, everything. Lahat ng sekreto ninyo, lahat ng personal moments ninyo. Lahat ng mga bagay na hindi ninyo sinare sa ibang tao. Katulad ng, scandal ninyo, di ba? Ngayon, sino ang may-ari ng digital self na ito? Sino ang may karapatan na mag-control, mag-modify o mag-delete nito? Pwede ba nilang ibenta sa ibang kumpanya yung data ninyo for advertising? Pwede ba nilang gamitin yung digital avatar ninyo para mag-endorse ng mga political candidate na hindi ninyo gusto? Ang nakakatakot dito, walang clear laws tungkol dito. Pag namatay kayo, para nagiging property ng company ang digital identity niyo. Hindi na kayo may control kasi nga, obviously patay na kayo. Isipin niyo ito.
Ang digital avatar ay code lamang. Ibig sabihin, pwede nilang baguhin yan. Pwede nilang i-program para sabihin yung gusto nilang marinig. Pwede nilang gamitin yung authority at trust na meron kayo para mag-promote ng mga produkto, mga political agenda o magpakalat ng propaganda. Yung dead loved one ninyo, pwede maging marketing tool. Yung mga sophisticated na digital immortality services, mga $10,000 to $15,000 ang presyo niyan. Meaning luxury lang ito para sa mga mayayaman. Kahit may mga cheaper versions na lumalabas, yung mga pinaka-convincing at advanced versions ay para lamang sa mga may pera. Ginagawa nila itong bagong social class, yung mga kayang mag-survive sa death at yung mga hindi. Imagine mo, sa future na mga may digital ghosts na mga historical figures na pag-aari ng mga big corporations, pwede nilang i-activate anytime yung mga respected na digital personas na ito para lamang mag-endorse sa mga current policies o decisions. Papaano kung yung digital ghost ni Jose Rizal biglang mag-endorse ng isang political candidate? Papaano kung yung digital version ng favorite ninyong celebrity ay magbigay ng medical advice na hindi naman totoo? Ang dali na lang nilang manipulahin ang public opinion using yung trust na meron tayo sa mga taong ito. Hindi na lang ito tungkol sa pagkakakitaan ng grief. Ito ay tungkol sa paglikha ng permanent na posthumous ruling class. Mga digital shadows sa mga influential people na kontrolado ng mga powerful corporations na pwedeng gamitin anytime para kontrolin ang kasalukuyan. Isipin ninyo, kung may technology na tayo na para mag-resurrect ng mga tao digitally, sino ang pipili kung sino ang i-resurrect? Sino ang magde-decide kung ano ang sasabihin nila? Sino ang magkokontrol sa kanilang legacy at influence? Ang digital immortality ay hindi lang tungkol sa pagbibigay sa inyo ng chance na makasama pa ang loved ones ninyo. Ito ay tungkol sa paglikha ng bagong form ng social control na hindi ninyo marirealize na nangyayari na. Kaya next time na may mag-offer sa inyo ang digital immortality services, tandaan ninyo, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o sa healing. Ito ay business. At yung produkto nila, kayo mismo. Yung kalungkutan ninyo, yung kahinaan ninyo, yung vulnerability ninyo, at yung complete digital identity ninyo na pwede nilang gamitin kahit wala na kayo. So ito ang tanong, ready na ba kayong ibenta ang kaluluwa ninyo sa digital world?